ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, August 30, 2025. Akong inyo tagbalita Hope Tarichante kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. DPWH padayon ng monitoring sa estado sang flood control project sa Reyon 6. Duha ka dalagpo nga proyekto sa distrito sang Lapas gin turnover sang Iloilo City Government. Jail warden sang Negros Occidental District Jail voluntaryo nga nagpanaog sa pwesto. Pagpasangkad sang kampanya kontra ilegal nga droga sa probinsya sang Iloilo na istoryahan sa pagbisita ni PIDEA 6 Director kay Governor Defensor. Kag masobra 26 million pesos nga balor sang school project gin turnover sang Iloilo Provincial Government sa Banwasang, Badyangan. Kag sa detalye na sang mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DPWH Region 6 padayon ng monitoring sa estado sang flood control project sa Reyon 6. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon ang monitoring sa Department of Public Works and Highways sa tanan ng mga flood control projects sa Western Visayas, labi na ang may reklamo sa Office of the President. Yung pahayag ni DPWH 6 OIC Director Joel Limpenco sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, ilagiliyon na gina-inspeksyon ng mga proyekto at gina-report sa sumbungan ng Pangulo website. Kumalin sa nagbisita si Presidente Bongbong Marcos sa Iloilo City kang nagpatigayon sa inspeksyon, sunod kay Limpenco sila ang gilayon nga nagapatawag sa inspeksyon paagi sa gintukod na Quality Assurance Unit Team nagikan sa Central Office kag sa Regional Office. Sa syudad sa Iloilo may 4 ka mga proyekto ang ilang ginkantuan kag nadiskubre nga in existence ang mga proyekto o kung napamatud-an nga hindi ghost project. Gilayon naman nga ginsumite ang report sa DPWH sa Central Office kasunod sa mando sang presidente lakip ang ilang mga rekomendasyon. Nagapati si Limpenco na importante ang coordination meeting sa tunga sang LGU kag sang ahensya agud mapatuman ng mga proyekto bagay nga ilagid ginasunod paagi sa pagpatigayon sang konsultasyon kag pagpakig-angot sa komunidad. Sa karon wala pa sang nadiskubre nga ghost flood control project ang ahensya sa bilog nga rehiyon kag padayon pa ang ilang inspeksyon dugang pa ni Limpenco. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Kabalaka Expo sang CDRRMO ginbuksan, nagabalik si Janelle Baclay para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsugod na ang Kabalaka Expo sa pagpanguna sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Sari-sari nga mga organisasyon na nabuylog sa duha ka adlaw ang kahiwataan halin Agosto 29 ug 30 sa Convention Drive Iloilo Business Park Mega World Mandurriao. Makitaan ang nagkalain-lain na exhibit sa pila ka rescue vehicles kag equipment sa diin yara sa 22 ka mga exhibitors sa sa local government, academe, civil society, private sectors ang nagpasakop. Ngayon pangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pagbukas ng expo kaupo ng pinaka-opisyalin sa nagkalain-lain nga ahensya, partikular sa Office of the Civil Defense 6, Red Cross, ICAG, BFP, AFP, kag madamo pa. Pagi sa expo, mapasanyo pa ang disaster preparedness kag life-saving knowledge sa nagkalain-lain nga sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka dalagko nga mga proyekto sa distrito sang Lapas gin-turnover sang Iloilo City Government. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Patigayon sa Iloilo City Government ang blessing kag turnover sa duha ka mga dalagko nga proyekto sa Barangay Tikod, Lapas, ang improvement, rehabilitation sa Barangay Gym kag ang repair kag rehabilitation sang footbridge. Bisan pa nga subong lang at tigayon ang formal nga blessing kag turnover, insigida naman nga nagamit sa mga pumuluyo at tapos ng proyekto. Ang gym nagserve bilang lugar sa mga sports, barangay assemblies, kag madamo pa nga mga aktibidad. Lakip man ang footbridge nga nagakonektar sa Tikod kag San Isidro sa Lapas. Ini nagkatagid sa mas maayong alagyan para sa mga estudyante, trabahador, kag pamilya sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa mensahe ni Mayor Raisa Treñas nga gintig lawas ni Councilor Miguel Treñas, nagpasalig ini nga ang mga proyekto pareho sini nagatuyo gid nga maghatag sang benepisyo para sa mga tumuluyo. Ginpabutyag naman ni Kapitan Roy Dichoson sa Barangay Tikod nga tuman gid ang pagpasalamat sini pagmayara na sa dugang nga lugar sa ilang mga pamatan-on na pwede makahampang sang basketball kag iban pa nga mga hinampang subong man tilipunan sang mga pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin senior citizen na bungguan sang truck sa distrito sang Lapas, patay. Ang detalye sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Patay ang isa ka senior citizen matapos mabungguan sang truck sa Baldosa National Road, Barangay Baldosa, Lapas, Iloilo City. Ang biktima ginkilalang si Editha Cabo Verde, 72 anyos, kag-residente sa Zone 1 Tikod, Lapas, Iloilo City. Samtang ang driver sa truck ginkilalang si Arnel Bangay, 46 anyos, kag-residente sa Barangay Taga, San Enrique, Iloilo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Iloilo City Police Office, nagtabog ang biktima sa hinali lang inigimbungkas ang truck ay nalasakan ang ulo. Ang suspect yara na sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 2. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang ginkadismaya ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pagkawat sang steel drainage cover sa Delgado Street City proper nga nakuhaan mismo sang CCTV. Ang sahi sang pagpangawat wala ginatolerar suno sa alkalde, labi pa nga nangin kabangdanan ini sang pagkadusmo sa lugar sang isa katigulang. Magahatag sang reward ang alkalde sa kung sino makabulig sa maka-identify sang nagkawat sang drainage cover. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Jail warden sang Negros Occidental District Jail voluntaryon nga nagpanaog sa pwesto. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Voluntaryo nga nagpanaog sa pwesto si Jail Chief Inspector Crisrel Awe bilang jail warden sa Negros Occidental District Jail sa Baguio City. Sunod kay BJMP NIR spokesperson Attorney Juneven Ray Umanhay, nagdesisyon si Awe nga magpanaog para matagan ligwa ang ginahiwat ng investigasyon sa iya kasunod sa nagluntad nga noise barrage. Sa inisyal ng investigasyon, wala sa nakitaan nga paglapas ang BJMP NIR sa mga ginapatuman ni Awe, bungod initanan na lakip sa pagsulundan sa ahensya. Magabulos kay Awe si Jail Senior Inspector Raimundo Aro bilang officer in charge.
Ginmanduan naman sa BJMP NIR ang bagong jail warden ng ipatuman ng mga pagsulundan sa BJMP para maging matawhay ang jail facility. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga PDL sa Metro Bacolod kag San Carlos City District Jails negatibo sa surprise drug test. Sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Lunsay negatibo ang resulta sa ginpatigan na surprise drug test sa mga persons deprived of liberty sa Metro Bacolod District Jail Male Dorm kag San Carlos City District Jail. Ginpangunahan sa Bureau of Jail Management and Penology, Negros Island Region, kaupo ng PDEA, NIR, Bureau of Fire Protection, kag Philippine Coast Guard and Greyhound Operations kag drug testing. Agad masiguro nga wala sang kontrabando kag illegal nga droga sa mga pasilidad. Sa Metro Bacolod District Jail, gin-inspeksyon ng mga selda kag ginpaidalom sa drug test ang 62 ka BJMP personnel kag 160 ka PDL nga tanan nag-negatibo. Sa San Carlos City District Jail, ginpaidaloman sa kaparehong operasyon ang mga PDL kag jail personnel na nag-negatibo man ang resulta. Para ng kampanya sa gobyerno nga manginhilway sa illegal nga droga kag kontrabando ang mga jail facility sa Negros Island Region. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpasangkad sang kampanya kontra illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo na istoryahan sa pagbisita ni PDEA 6 Director kay Governor Defensor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpatigayon sa courtesy visit si PDEA 6 Director Ralph Romel Torres kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Nagpabutyag sang pagpasalamat si Torres sa parang suporta sang gobernador sa mga programa kag inisyatibo sang ahensya, ilabi na sa pagpabaskog sang kapasidad sang interdiction units pagi sa training. Sa paghiwat sang training, madugangan ang hibalo sa mga operatiba nga makabulik sa epektibo nga anti-drug campaign. Nangin oportunidad ba ng pagbisita ni Torres sa istoryahan ang anti-drug campaign sa probinsya, barangay drug clearing program, kag kolaborasyon para mapadayon ang kampanya batok sa iligal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 26 milyon nga balor sang school project gin turnover sang Iloilo Provincial Government sa Banwasang, Badyangan. Para sa detalye, yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Mas masaligan nga pasilidad ang lauman sa mga estudyante kag manunudlo sa Badyangan sa tapos pangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang pag-turnover sang 14 ka school project balor 26.2 million pesos sa idalom sang Provincial School Board. Lakip sa mga proyekto among bagong covered gym sa Tina Elementary School, Bingawan Elementary School, Agusipan Integrated School, Kalansanan Elementary School, Iniligan Elementary School, Sinta Elementary School, kag Tamokol Elementary School. May araman sang water system sa Badyangan National High School, kag Udjongan Elementary School. Classroom buildings, perimeter fence, low protection, kag pathway concreting. Tinutuyo sini nga panamion ang overall school experience sa mga bumuluto, manunudlo, kag ginikanan. Sa iya nanging mensahe ginpahayag ni Governor Defensor nga wala na sang mas importante pa sa pag-alam sang kabataan. Sunod naman kay Mary Faye Panaligan, principal sang Tina Elementary School, ang mga proyekto nagapakita sang long-term investment sang provincial government sa edukasyon. Samtang ginakabig naman ni Badyangan Mayor Suzette Mamon ang mga proyekto bilang progreso sa Banwa na sa piyak sang 4th class municipality category padayon nga nagapanikasog sa pag-uswang. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasidunggan sang 3rd Infantry Division Philippine Army ang duha ka soldado sang 12 Infantry Battalion nga nasamaran sa engkwentro sa Tapas Capiz. Personal nga ginhatag ni 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson ang Wounded Personnel Medal sa duha ka soldado nga may rangko nga private kag sergeant nga yara na sa stable nga condition kag nagapaayo sa Camp Peralta Station Hospital. Ang duha ka soldado kabahin sang operating
mounting troops nga naglagas sa mga miyembro sa na-dismantle nga Komiteng Rehiyon Panay Central Front kag Sentro de Gravidad sa serye sang engkwentro nga nagluntad sa tribe boundary sang Barangay Agpalali, Artus kag Tabon sa Tapas. Ang private nakaagom sang minor shrapnel wound samtang ang sergeant naigo sang bala sa abaga kag kamot sa engkwentro sang Agosto 22. 5 ka high-powered firearm ang na-recover sang militar sang Agosto 25 napatay si Sergeant John Ray Coopera matapos nga maigo sang bala sa tiyan. Suno kay General Samson ang maisog sang mga soldado sa tunga sang peligro nagapakita sang ila commitment para mapadayon ang kalinong kag kauswagan hindi lang sa Tapas pati sa 3 ka rehiyon nga sakop sang Third ID. Porsigido ang 3ID nga pukanon ang nabilin nga miyembro sang Komiteng Rehiyon Panay Central Front kag Sentro de Gravidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga empleyado sa Kalinog LGU ginhana sa Filipino Brand of Service Excellence. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginhana sa Department of Tourism Western Visayas sa mga empleyado sa munisipyo sang Kalinog sa Filipino Brand of Service Excellence. Tinutuyo sa aktibidad nga papaskugon ang kapasidad sa mga public servants para mas mapakita kag mapabatyag ang serbisyo nga may integridad kag malasakit, klaro nga halimbawa sa serbisyong may puso. Nangin dinapit sa training si Mary Lou Escolar sang DOT. Nagpalapot naman sang pasalamat ang DOT sa Kalinog LGU sa ila inisyatiba kag pagpartner sa opisina para mangin madinalagon ang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang umpisa Setyembre 1, siraduhan temporaryo sa public visitation ang Tangke Lagoon sa Gigante Sur, Carles, Iloilo. Ang closure para sa bilog nga bulan sang Setyembre sining nga tuig 2025. Suno sa Carles Municipal Tourism Office ang temporary closure para mahatagan tion nga makaginhawa kag makarecover ang sikat nga tangke sang Carles. Tion naman ini para mapangapinan ang mga bisita sa tion sang Southwest Monsoon bangod sang mabaskog nga balod sa entrance sang Tangke Lagoon. Magluwas sa Tangke Lagoon, bukas naman sa iban pa nga destinasyon sa Banwa sang Carles. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lakip sa mga lauman nga aktibidad sa masako kag makabuluhan nga Western Visayas Regional Science and Technology Week 2025 amo ang Balik Scientist Forum. Suno kay Department of Science and Technology Assistant Regional Director for Technical Operations Ms. Kitlin Sara Bernardino, may kapinsyam ka scientist sa idalom sa Balik Scientist Program ang magaupod sa forum. Ginalauman nga magabukas inisang dialogo sa mga estudyante, local leaders kag mga scientists kung paano makabulig ang mga Pinoy scientists sa pagpaumwad sa komunidad sa Capiz kag sa Rehiyon 6. Ang Regional Science and Technology Week dalon sang DOSC 6 sini nga tuig sa Rojas City, Capiz sa tinutuyo nga mas palapiton pa sa mga pumuluyo ang siyensya, teknolohiya kag inobasyon. Ang tema sang RSCW 2025 amo ang siyensya, teknolohiya at inobasyon kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Kag may sub-theme nga Building Smart and Sustainable Communities. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Regional Workshop kag Library Hubs Learning Resource Expo 2025 ginhiwat sa Rojas City. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpanagbalay ang syudad sang Rojas sa Capiz ang Regional Workshop kag Library Hubs Learning Resource Expo 2025. Ang kahiwatan na tigayon pinaagi sa pagbinuligay sa Department of Education's Coast Division of Rojas kag Rojas City LGU. Ginpangunahan ni OIC Assistant Regional Director Dr. Miguel Mac Apusin ang pagbukas ng Learning Resource Expo sa diin sa isa ka exhibit ginpasundan
ipahayag ang mga lain-lain na learning materials na himo mismo sa mga manunudlo. Magluwas sa exhibit may ginhiwat man nga workshop sa diin gintudlo ang husto nga pagplastar sa mga supplementary learning resource sa mga pampubliko nga buluthuan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsaka na sa 430 kapamilya kun 1,941 katao ang nabalhag na apektado sa malawig nga pag-ulan dala sa habagat sa Negros Occidental. Sandik sa datos ng Negros Occidental PDRRMO, may pinakamadamo nga apektado ang Kabangkalan City na nagdangat sa 320 kapamilya o kun 1,622 katao. Sa Sipalay City, apektado ang 52 katao o kun 110 kapamilya samtang 47 families o kun 144 individuals ang apektado sa ilog. May 11 naman ka pamilya kun 34 ka individuals ang apektado sa Kawayan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, naglabot sa 292 ka pamilya kun napit 800 ka pumuluyo sa Antique ang napektuhan sa habagat sini nga semana. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga apektado nga pamilya nabalhag sa mga banwasang San Jose de Buenavista, Tobias Fournier, Aninii, Sibalom, Kaghamtik. Samtang nagpauli ang iban nga mga evacuee sa diin sa ulihi nga datos ang PDRRMO, ara na lang sa 13 katawo ang sasulod sa evacuation center, samtang napulo naman ang outside sa evacuation center ukon sa ila mga himata. Sa karon nagapabilin pa sa blue alert ang status ng Antique Provincial Operations Center. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa 150,640 pesos ang kabugusan nga kita nga nabalhag sa Department of Agriculture Western Visayas sa giniwat nga Kadiwa Pop-Up Store sa West Visayas State University sang Agosto 28. Ang aktibidad ginpasakupan sa mga agripreneurs kag mangunguma nga katapos sa mga Farmers Cooperative and Association. Lakip sa mga nagpakigbayin sa Kadiwa Pop-Up Store amo ang AAJ Dried Fish, Tubungan Vegetable Producer Association, Smart Parolas, Idlelands, Leon Bagsakan, Army's Ice Cream, Kimchi, Dumangas, Barotac, Mushroom Growers and Processors Association, Smart Greenhouse, Mount Joe, kag Produkto de Iloilo. Ang Kadiwa Pop-Up Store nangin isa sa masaming aktibidad sa WVSU kag mangin palagyan sa mga mangunguma para mapakilala ang ila barato kag preska nga mga utan, prutas, kakanin kag processed food. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang 11 nga Arbo Summit kag Cooperative Registration Caravan ang Department of Agrarian Reform Negros Island Region. Ang aktibidad ginpakigbahinan sa Agrarian Reform Beneficiaries Organization o kon ARBO gikan sa Negros Occidental. Nangin bisita sa aktibidad si DAR Undersecretary Joseph Angelo Martires na nagpasalamat sa papel sa mga ARBO sa pagtibong sang pungsod. Isa sa mga highlights sang summit ang pagpanagdag sang kagamitan kag makinarya sa mga ARBOs bilang bulig sa pagpasanyog sang ila produksyon kag paglabot sang seguridad sa pagkaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Top 2 most wanted person sa Capiz na dakpan sa Banwasang Sapian. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nadakpan sang Sapian Municipal Police Station ang provincial level top 2 most wanted person sa Barangay Poblasyon Sapian, Capiz. Ang sospek ginkilala nga si alias Boy, 26 anyos kag residente sang Sapian, Capiz. Si alias Boy may warrant of arrest sa kaso nga statutory rape na gin-issue sa RTC Branch 21 Mambusaw, Capiz. Ang madinalagon nga operasyon ginpatigan sang Sapian Municipal Police Station, Capiz Police Provincial Office Tracker Team, Regional Special Operations Group, kag Regional Intelligence Division 6. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Kag sa katapusan nga balita, agud mas siguro nga may puluy-an ang mga pispis nga dulungan ang Antique Provincial Government kaupod ang mga stakeholders nagupod sa tree growing activity. Ini ang ulihi nga lihok sa pagsaulog sang Dulungan Month 2025 sini nga bulan sang Agosto. Sa iya mensahe nagpanawagon si Maria Vivian Marfil, Environment and Natural Resources Officer sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa mga Antiqueño nga buligan nga pangapinan ang dulungan ang provincial bird sang Antique. Nagupod man sa lihok ang Philippine Army, Philippine National Police, Menro sang Patnongon kag Menro sang Bugasong, Department of Agrarian Reform, BJMP kag Bantay Gubat sang San Remeo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:26 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga nakafollow sa Radyo Pilipinas para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Ginatamyaw naton sa happy birthday ang mga nagasaulog sang ilang nga kaadlawan subong nga adlaw sang Sabado, August 30, 2025. Pilipinas. Kaupod si John Sotahero kag John Magallanes sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.